Malapit na siguro pong masukol si Gibbs. Ang sabi ng PNP, sa paniwala nila mga kababayan, nasa loob lang ng compound ng Kingdom si Pacquiao. Tinatago lang po mga kababayan ng kanyang mga members. At siyempre, ang administrator po ng Kingdom ngayon, si Maudigs. At sabi nga po natin mga kababayan, mismong si Maudigs nagsabi kahit pabiro, sabi ni Bato, nagbibiro man lang. Lagi man ganon. Pero karamihan sa mga pagbibiro ni Digong, totoo pala. Alam ko anya kung nasaan siya, si Pastor Kibuloy. Kaya lang, secret. So with this statement mga kababayan ng PNP, I think may intelligence report sila. Lalo't may patong sa ulo si Pacquiao na 10 million. Malamang yung mga members niya mismo ang nagtitip mga kababayan sa ating mga authority sa PNP at saka sa NBI. Nandito pa niya si Pastor Kibuloy. Pero anya, ano yung aming kasiguruhan na yung 10 million mapupunta sa amin? Di ba? Ang laki pong patong sa ulo. Yung 10 million po, malaking bagay na yon para sa pagbabagong buhay ng sino man sa member ng Kingdom ang makikipagtulungan sa ating mga authorities. At isa pa, you are assured naman po ng security, yung identity po ninyo. Protektado yan, siyempre. So yun po, mga kababayan. At may mga drones po na ginagamit para tiktikan ang movement sa paligid po ng Kingdom. At yun ang rason kung bakit mga kababayan, yung assets ni Kibuloy, finish ng Court of Appeals. Yung freeze order po, makakatulong ito to limit Kibuloy's movements. Yan po yung naging paliwanag ng Department of Justice. Yan po ang option ni Kibuloy, sumurrender peacefully. Yun man dapat talagang tamang gawin niya para makuha niya yung hustisya. Pag hindi siya humarap sa hustisya, paano man makukuha niya yung hustisya? Importante na magsailalim siya po sa paglilitis. Hindi biro po yung kaso na kanyang hinaharap. Mabibigat na kaso mga kababayan. Qualified human trafficking, tapos mga sexual, alam na ninyo? Sexual abuse. So sabi dito mga kababayan sa report ng Philippine Daily Inquirer, the freeze order anya na pinalabas nitong Court of Appeals kasi hiningi po ng ating mga authorities. Makakatulong para malimit yung galaw ni fugitive religious leader Apollo Kibuloy and keep the investigation's integrity on his pending cases. Yan po yung naging paliwanag ng Department of Justice. Sa interview po ng mainstream media, sabi po ni DOJ Assistant Secretary Jose Dominic Clavano IV, yung pag-freeze niya sa kanyang mga assets in bank accounts ni Kibuloy is a normal procedure to help law enforcement agencies conduct a deeper and more thorough probe. Siyempre, sabi nga natin, damay-damay na. Pati yung consultation fee, 1 million a month ni Jason sa na freeze, hindi nila magagalaw. Alang sweldo. Pati yung mga matatapang na banateros po, yung mga taga-SMNI na wala ng bukang bibig po, yung panira sa ating presidente, kung ano-ano na lang po. Regular yung pagpapaprisko nila. Sila man lang, wala man pong outside members of the press. Anang doon lang po, sila. Members ng SMNI, yung Banateros, si Badoy, si K.R. Celis, sila yung nag-uusap. Tapos si Jason sa tawag nila press conference. Bakit naman niya Mr. Maravillas ganon? Wala man pumapatol po sa mainstream.
Kasi kung papatulan ng mainstream, magagamit pa yung mainstream sa kanilang mga propaganda. Di ba? Hindi man po pahihintulutan ng mga publishers nitong, halimbawa, Inquirer, Philippine Star, yung mga television station sa Maynila, na magagamit sila sa personal invested interest nitong mga taga-SMNI na ang pinagdilingkuran po si Pastor Kibuloy, tapos yung mga Duterte at kapapagagamit sa kanila. Alam mo naman yung mga kwento nila, kasinungalingan. Di ba? Kaya nga yung interview kay Cathy Binag po ni Marlica, hindi man pinapansin ng mainstream media. Galit na galit yung mga nausog. Ba't papatol po sa chismis? Lahat kayo pagmamarites man lang? Sabi dito, itong pag-investigate kay Kibuloy ay isang lumalalim na investigation na ayaw natin maguluhan pa ng pag-dissipate ng assets niya. At the end of this all, ang gusto na kasi natin ay makita natin ang money trail ng mga money trail doon sa mga illegal na ginagawa ng pastor. Dahil nga pulutin yan, pastor, mga illegal yung kinasagutan po. Yan tawag sa kanya, fugitive pastor. You see? So sabi ni Clabano, well, ang goal talaga po natin dito ay malimit po yung actions o yung mga movement ni Pastor Kibuloy, especially in cases like this, where we are faced with somebody with a lot of resources. Kasi pag hindi mo finish, di libre siya na magamit yung resources niya para makapagtago kung saan-saan. Di ba? Pero kung na-freeze siya, wala, hindi na siya makagalaw. Freeze na eh. Pati yung mga asomot niya na sige po ang propaganda, siyempre sinisweldoan yun. Pag wala ng sweldo yon, mananahimik na. Di ba? Wala man niya, pastor, hindi naman niya, wala nang hulog niya doon sa ATM namin. Alangan naman niya, daldal kami rito ng daldal for free. Paano naman niya yung aming anak buhay? Pati yung mga abogado niyan, mga kababayan, malamang mag-advise na, pastoran niya, mag-surrender ka na lang. Para niya matapos na to. Tapos yung mga barkada niya na dati dikit ng dikit sa kanya, baka yun pa ang mag-tip sa mga pulis para silang makakuha ng patong. 10 million po, hindi na masama ang 10 million. Magtitip ka lang naman. So sabi diyan, Clabano likewise said that the order is preliminary to the Office of the Solicitor General filing ng civil forfeiture case against the religious leader before a regional trial court. Tapos, forfeiture case po, pag ganyan, kukumpiskahin po yung mga properties. Di ba? Talagang may hangganan ng lahat. Sabi nga natin po, huwag kasi masyadong nakakasobra na ang claim ni Pastor Kibuloy, siya na yung may-ari ng universe at kaya niyang pa-stopin yung pinaniwala niya yung mga members niya, yung lindol po, stop! O ngayon, itong investigation po ng mga authorities natin, hindi nga niya ma-stop, yung lindol pa. For his part, sabi rito, Justice Secretary Crispin Rimulya expressed his gratitude to the appellate board for its bold move against Kibuloy, who has been evading arrest. We hail the court's bold action in freezing the properties and restraining the financial muscle of fugitive Kibuloy, who has been constantly mocking the justice system by evading arrest in our courts of law. This order demonstrates the CA's firm resolve as a partner of the DOJ and in upholding the rule of law. Sabi po ni Boying Rimulya, yung kaso niya, sexual abuse of minors and maltreatment at saka qualified human trafficking po, isang non-bailable offense. O ngayon, sabi natin kanina, nasa loob pa daw ng kingdom, kanyang kaharian. May sariling kaharian si Pacquiao.
Dan dito, mga kababayan ng kanyang kingdom sa Davao City. So sabi po dito sa balita, the search for Pastor Kibuloy in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City may take days anya. Sabi po ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo. Kasi malawak po yung kanyang compound, 30-hectare compound. It will take hours anya if not days to really search ang napakalaking compound na yon at kailangan pag-isipan ng mabuti. This time around anya, they're still trying to explore some options para hindi na magkasakitan ulit. At nakikita natin na nakaredy sila. Ina-anticipate nila na papasokin sila. Sabi po ni Fajardo. So yun ang latest po kay Pacquiao. So anyway, yun man lang po ay ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.